Noong gabing iyon ng Hulyo, na ang hangin ay siksik sa amoy ng sampagita at bagong tabas na damo, inakala kong walang makasisira sa kung anong binuo namin. Ang garden party ay ilang oras nang nagaganap. Ang pamilya ni Paulo, ang mga pinsan ko, ang mga kasamahan niya sa trabaho, lahat ay nag-e-enjoy sa mainit na gabi. Ako naman ay palipat-lipat sa mga mesa, nagpupuno ng mga plato, nagsasalin ng vino, nakangiti sa bawat bisita. Ako ay isang mabuting asawa. Yung tipo na palagi kong gustong maging. Nakatayo ako sa tabi ng mesa ng mga inumin. Hawak ang isang bote ng red wine. Nang marinig ko ang boses niya mula sa likod ng mga halaman. Kausap ni Paulo si Marco, ang kanyang business partner, at ilang pang mga lalaki na hindi ko makita. Tawanan sila ng malakas, tulad ng tawa ng mga lalaking nakainom na, at pakiramdam ay ligtas sa anumang parusa. Alam mo pare, sabi ni Paulo, at kilala ko ang tono na yon. Mayabang, arogante, ang tono ng isang taong gustong maging sentro ng atensyon. Naaadik ako sa bago. Yung asawa ko, laos na yan. Huminto ang oras. Ang kupitang hawak ko ay dumulas sa aking kamay at nabasag sa mga bato sa daanan. Ang pulang alak ay kumalat na parang dugo. Minantsahan ang aking puting sandalyas. Pero hindi ko yun napansin. Nakita ko lang ang kanyang anyo sa pagitan ng mga dahon. Nakangiti, kontento sa sarili, napapaligiran ng mga lalaking tumatawa. Walang nakapansin na nakatayo ako roon. Ilang metro lang ang layo. Walang nakakita kung paano nadurog ang puso ko. Naging asawa ako ni Paulo 12 taon na ang nakalipas sa isang maliit na simbahan sa Tagaytay. Naalala ko kung paano niya hinawakan ang kamay ko habang kami nanunumpa, kung paano kumislap ang kanyang mga mata nang sabihin niyang hanggang sa paghiwalayin tayo ng kamatayan. Naniwala ako sa kanya. Naniwala ako sa bawat salita. Sa lahat ng mga tao na yon, ako ay naging tapat, matiisin, mapagmahal. Nang ang negosyo niya ay halos naghihingalo, ako ang nag-double shift sa ospital para lang makaraos kami. Nang magkasakit ang tatay niya, si Mang Kiko, ako ang nagpuyat sa tabi ng kama niya habang si Paulo ay busy sa trabaho. Isinuko ko ang mga pangarap, mga kaibigan, mga bahagi ng sarili ko dahil inakala kong nagtatayo ako ng isang bagay na matibay. At ngayon, nakatayo ako sa hardin ng aming bahay, ang bahay na inayos ko bawat kwarto at pinakikinggan siyang tawagin akong laos na. Hindi ko alam kung gaano ako katagal na nakatayo roon. Sa huli, lumapit si Grace, ang kapatid ko, at hinawakan ang braso ko. Ana, okay ka lang? Para kang nakakita ng multo. Tumingin ako sa kanya, sa nag-aalala niyang mukha, at pinilit kong ngumiti. Ayos lang, nahulog ko lang yung vino. Sinimulan kong pulutin ang mga bubog. Ramdam ko ang panginginig ng aking mga kamay. Bawat piraso ay matalim, mapanganib, pero wala na yung halaga. Wala nang may halaga. Bumalik ako sa mesa ng pagkain at ipinagpatuloy ang pagiging hostess. Tumawa ako sa mga tamang pagkakataon, nagdala ng mga salad, nagtanong kung may kailangan pa ang mga bisita. Pinuri ng nanay ko ang ginawa kong leche flan. Si Tito Jorge ay nagkwento ng mga lumang biro at ako ay nandoon pero wala rin. Ang mukha ko ay nakangiti pero ang katawan ko ay hungkag sa loob, parang isang basyong kabibe. Mamaya, nang halos nakaalis na ang lahat ng bisita, pumasok si Paulo sa kusina kung saan ako naghuhugas ng pinggan. Niyakap niya ako mula sa likod, ang mga kamay niya sa baywang ko, ang hininga niya sa taing ako. Ang galing, mahal, lahat sila ay humanga. Ang ganda mo. Ang boses niya ay malambing, mapagmahal. Ang parehong boses na nagsabi ilang oras lang ang nakalipas na ako ay laos na. Natigilan ako. Ang mga kamay ko ay tumigil sa tubig na may sabon. Gusto kong sumigaw. Gusto ko siyang sampalin. Gusto kong magtanong kung paano niya nagawa. Pero sa halip, ang nasabi ko lang, mabuti. Masaya ako. Ang boses ko ay banyaga. Walang emosyon. Hindi ko nakilala ang sarili ko. Pagod ka na, sabi niya. Sabay halik sa pisngi ko. Matulog ka na. Tatapusin ko to. Hindi niya tinapos. Hinding-hindi siya tumatapos. Tinapos ko ang paghuhugas. Pinunasan ang mga countertop. Nagwalis ng sahig. Ginawa ko ang ginagawa ko sa loob ng maraming taon.
Inayos ko ang gulo. Ang kaibahan lang, ngayon ang gulo ay nasa loob ko. Noong gabing iyon, nakahiga ako sa kama sa tabi niya. Pinakikinggan ang pantay niyang paghinga. Sinubukan kong alalahanin kung kailan ko siya huling tiningnan at pagmamahal ang naramdaman at hindi lang pagkasanay. Kailan kami huling nag-usap ng totoo? Tungkol sa mga bagay bukod sa bayarin at groceries? Hindi ko maalala. Baka matagal na akong laos, hindi ko lang napansin. Sinimulan kong suriin ang lahat. Ang mga gabi na siyang umuuwi na sinasabing may meeting sa mga kliyente. Ang paraan ng pagprotekta niya sa kanyang cellphone, itinatagilid ang screen kapag may natatanggap na mensahe. Ang mga bagong damit, mas mahal na pabango. Ang biglaang pag-aalaga sa hitsura. Paano ako naging ganito kabulag? Lahat ng senyales ay nandoon at binaliwala ko ang mga yon dahil naniwala ako. Dahil ang katapatan para sa akin ay natural, kaya hindi sumagi sa isip ko na para sa kanya, iba pala. Sa mga sumunod na araw, iba na ang pagmamasid ko sa kanya. Hindi bilang asawa, kundi bilang isang estranghero. At nakita ko ang isang lalaking hindi ko kilala. Isang lalaking tinitingnan ang refleksyon sa bawat salamin, na lumalandi sa mga waitress, na gumagamit ng mga salitang tulad ng investment sa sarili at mga bagong oportunidad. Isang lalaking, sa isang punto ng buhay, ay nakalimutan na may asawa siya. Hindi ako umiyak. Yun ang pinakanakakagulat. Inakala kong iiyak ako ng ilang linggo, pero walang luhang dumating. Sa halip, may ibang dumating. Isang malamig, matalas na kalinawan. Nakita ko ang lahat ng may masakit na linaw. Naunawaan ko na ang mga salitang binitawan niya noong gabing iyon ay hindi lang isang biro. Yun ang katotohanan na matagal na niyang dala, na sa wakas ay pinakawalan niya. Pakiramdam niya ay ligtas siya kasama ng kanyang mga kaibigan. Iniisip na hinding-hindi ko malalaman. Pero nalaman ko at may nabasag sa loob ko. Hindi sa isang dramatikong paraan. Hindi ako sumigaw. Hindi ako naghagis ng plato. Nabasag ito ng tahimik. Sa loob, sobrang tahimik, na kahit siya ay hindi napansin. Noong gabing iyon, habang nakatayo sa hardin na may basag na kupita sa aking paanan, tumigil ako sa pagiging asawa niya. Naging iba ako. Isang taong nagmamasid, nangongolekta ng ebidensya, naghihintay ng tamang sandali. Mamaya, habang nakahiga sa dilim, naaalala ko ang sinabi ng lola ko. Lagi niyang sinasabi, ang babaeng alam ang lahat pero tahimik ay ang pinakamapanganib. Hindi ko naiintindihan yun noon. Ngayon, naiintindihan ko na. Nagsisimula na akong maging ganoong babae. Ang mga araw ay lumipas. Bawat isa ay tila magkakatulad sa panlabas. Bawat isa ay iba sa mga nakatagong detalye. Gumigising si Paolo ng 7:00, naliligo, kumakain ng almusal sa kusina. Binabasa ang dyaryo na matagal ko nang hindi binabasa. Tapos hahalikan niya ako sa pisngi. Ang parehong paulit-ulit na halik na wala nang ibig sabihin. At aalis. Gagabihin ako. May meeting sa investors. Sasabihin niya, "Oh, dinner kasama si Marco para sa bagong proyekto." O kaya, "Huwag mo na akong hintayin." Dati, naniwala ako sa bawat salita. Ngayon, isinusulat ko ang lahat sa isang maliit na notebook na nakatago sa drawer ng aking mga damit panloob. Tumigil ako sa pagtatanong kung saan siya galing. Tumigil ako sa pagtawag kapag late na siya. Sa halip, naging invisible ako, parang hangin. Ginawa ko eksakto kung ano ang inaasahan niya sa akin. Nagluto, naglinis, ngumiti kapag kailangan. Ako ang perpektong asawa. At kasabay nito, minamasdan ko ang bawat galaw niya, na parang isang siyentipiko na nag-oobserba ng isang eksperimento. Ang unang ebidensya ay ang polo shirt. Puti, na may asul na guhitan, yung paborito niyang isuot sa mahahalagang meeting. Natagpuan ko ito sa lagayan ng labada 3 araw pagkatapos ng party. Sa kwelyo, halos hindi makita, ay may mantsa ng pink na lipstick. Hindi ko kulay, hindi ako gumagamit ng pink na shades. Maputi ako at alam kong hindi yon bagay sa akin. Hawak ko ang polo ng matagal, nakatitig sa maliit na mantsa na mas marami pang sinabi sa akin kaysa sa 1,000 salita. Hindi ko ipinakita sa kanya. Nilabhan ko ito ng mahinahon, maingat, na parang ordinaryong damit lang.
Pero kinunan ko ng litrato. Itinago ko ito sa isang hidden folder sa aking cellphone, kasama ang petsa at oras. Unang ebidensya. Pagkatapos noon, naging mas madali ang lahat. Alam ko na kung ano ang hahanapin. Ang kanyang mga suit ay amoy banyagang pabango. Isang bagay na matamis, mabulaklak, pambata. Hindi ko amoy. Hindi ako kailanman naging fan ng matatapang na pabango. Tiningnan ko ang kanyang mga bulsa, dahan-dahan, para walang magalaw. Nakakita ako ng mga resibo mula sa mga restaurant na hindi ko alam ang pangalan. La Perla, sa poblasyon, 2 main course, 1 bote ng vino, dessert. Hindi niya ako kailanman dinala doon. Naalala ko na noong gabing yon, Biyernes, Hulyo 15, sinabi niyang kumain lang siya ng burger sa isang kainan malapit sa opisina dahil wala siyang oras. Iba ang sinasabi ng resibo, tuna carpaccio, medium rare steak, tiramisu. Mga pagkain para sa isang taong nagdiriwang ng gabi. Para sa isang taong gusto mong pahangain. Ang cellphone ay mas mahirap. Laging dala ito ni Paulo, kahit sa banyo. Pero lahat ay nagkakamali. Isang umaga, linggo, iniwan niya itong naka-charge nang pumunta siya sa garahe para tingnan ang kotse. Mayroon akong siguro 10 minuto. Ang puso ko ay kumakabog ng malakas na sigurado akong maririnig niya ito mula sa kabilang dulo ng bahay. Alam ko ang code. Ginamit niya ang birthday ng nanay niya na nakakatuwa dahil ang nanay niya ang laging nagsasabi na dapat ay mas maging mabuti akong asawa. Bumukas agad ang screen niya. Nagsimula ako sa mga mensahe. Karamihan ay normal. Si Marco tungkol sa trabaho. Ang kapatid niya na nagtatanong tungkol sa laro. Ako na nagpapaalala sa check-up sa dentista. Pero nakita ko ito. Isang contact na nakasave bilang Daniel Reyes. Daniel, pangalan ng lalaki. Pero ang paraan ng pagsulat ni Paulo kay Daniel ay hindi panlalaki. Iniisip kita. Ang galing ng gabi nating kagabi. Hindi na ako makapaghintay na makita ka ulit. Nag-scroll ako sa screen, binabasa ang ilang buwang palitan ng mensahe. Mga inside joke, pagpaplano ng mga pagkikita, mga litrato. Hindi ako naglakas loob na buksan ang mga litrato. Hindi dito, hindi ngayon. Mabilis akong kumuha ng mga screenshot ng pinakamahalagang pag-uusap. Inimail ko sa sarili ko at pinura mula sa sent items. Ang buong proseso ay tumagal ng 7 minuto. Nang bumalik si Paulo mula sa garahe, nakaupo ako sa sofa na may hawak na tasa ng tsaa. Nanonood ng isang cooking show. Ayos lang ba? Tanong niya. Oo, sagot ko. Ayos lang ang lahat. Nang hapong iyon, nang si Paulo ay umalis para mag-jogging, isang bagong libangan na bigla niyang natuklasan 2 buwan na ang nakalipas, binuksan ko ang mga litratong ipinadala ko sa sarili ko. Nanginginig ang aking mga kamay. Ang unang litrato ay sa isang restaurant, isang mesa sa tabi ng bintana, isang bote ng champagne. Pero hindi si Paulo ang nasa litrato. Ito ay isang selfie. Ang selfie niya, siya ay nasa mga 25. Mahaba ang itim na buhok, maputing balat, pulang labi. Nakangiti siya sa kamera at sa background ay nakita ko ang isang refleksyon. Si Paulo, nakatingin sa kanya ng may lambing na dati ay para sa akin lang. Hindi ako umiyak. Kakaiba yon. Tinitigan ko ang mukha ng babaeng ito. Maganda, bata, puno ng buhay. At wala akong naramdaman kundi kahungkagan. Pagkatapos ay dumating ang galit. Pero malamig, kontrolado. Hindi ako sumigaw. Hindi ko inihagis ang cellphone sa pader. Sa halip, maingat kong sinave ang lahat ng mga litrato sa isang hiwalay na folder na may password. Ang mga sumunod na araw ay nagdala ng mas maraming ebidensya. Sinuri ko ang aming joint bank account, yung hindi na ginagamit ni Paulo, para mas madali. Sabi niya, mas magandang gamitin ang company card. Natagpuan ko ang mga statement mula sa lumang account. Yung akala niya ay nakalimutan ko na. Isang hotel sa Baguio, 2 gabi noong Hunyo. Alahas mula sa isang butik na hindi ko kailanman napuntahan. Mga bulaklak na in-order para i-deliver sa ibang address. Bawat transaksyon ay isa pang piraso ng palaisipan. Sinimulan kong idokumento ang lahat. Hindi emosyonal, hindi para kaawaan ng sarili. Nagdokumento ako na parang isang detektib na nag-iimbestiga ng kaso. Mga petsa, lugar,
halaga, mga litrato ng polo na may mancha, mga nakaprint na bank statement, mga screenshot ng mensahe. Bumili ako ng isang maliit na kahon na may kandado at itinago ang lahat sa ilalim ng freezer. Sa ilalim ng isang kahon ng frozen siomai na hindi kailanman kinain ni Paulo dahil nag-iingat na siya sa kanyang figura. Sa gabi, nakahiga ako sa tabi niya at pinapanood siyang matulog. Ang hininga niya ay pantay, payapa. Minsan ay nagsasalita siya habang tulog. Pira-pirasong salita na hindi mabuo. Minsan, narinig ko ang isang pangalan. Alex, bulong niya. Kaya alam ko na ang tunay niyang pangalan. Si Daniel ay takip lamang. Iniisip ko ang lahat ng sandali na ibinigay ko sa kanya sa loob ng 12 taon. Ang aking kabataan na lumipas na. Ang mga pangarap kong maging nurse sa pediatric ward. Isang pangarap na binitawan ko dahil ang kanyang karera ay nangangailangan ng mas maraming atensyon. Ang mga anak na hindi namin kailanman nagkaroon dahil hindi pa siya handa at pagkatapos ay huli na, masyadong maraming stress. Ang mga kaibigan na unti-unting nawala dahil wala akong oras para sa kanila. Dahil si Paulo ay laging may kailangan sa akin. Ibinigay ko sa kanya ang lahat at nakahanap siya ng bago. Isang taong hindi pasa ng bigat ng 12 taon ng pagsasama. Isang taong bago. Isang gabi, nang umuwi siya mula sa meeting, nakakita ako ng isang mahabang itim na buhok sa kanyang Amerikana. Hindi sa akin. Maikli at medyo light brown ang buhok ko. Kinuha ko ang buhok na yon, dahan-dahan, at inilagay sa isang maliit na plastic bag. Hindi ko pa alam kung ano ang gagawin ko sa lahat ng ito. Pero alam kong bawat detalye ay magiging mahalaga. Tumigil ako sa pagdarasal na sana ay nagkakamali ako. Tumigil ako sa pag-asa na mayroong isang inosenteng paliwanag para sa lahat ng ito. Sa halip, nagsimula akong magplano. Dahil may napagtanto akong isang mahalagang bagay. Ang kataksilan ay hindi nagsisimula sa isang halik sa iba. Nagsisimula ito ng mas maaga, sa maliliit na kasinungalingan, sa katahimikan, sa pagkawalang bahala. Matagal na akong pinagtaksilan ni Paulo bago pa man dumating si Alex. Ngayon lang, mayroon na akong mga patunay. At alam kong balang araw, kakailanganin ang mga patunay na ito, hindi kapag handa na ako, kundi kapag siya na ang pinakahindi handa. Ang pagtuklas sa kanyang pagkatao ay hindi mahirap. Alexandra Santos. Alex. 26 na taong gulang. Isang graphic artist sa isang maliit na ahensya sa advertising sa Ortigas. Natagpuan ko ang kanyang Instagram profile sa loob ng 15 minuto. Ang ilang tao ay nabubuhay na parang isang bukas na libro. Hindi alam na mayroong maaaring magbasa nito. Ang kanyang mga litrato ay nasa lahat ng dako. Sa mga coffee shop, sa mga parke, sa gym, laging may parehong tiwalang ngiti, na may parehong malalaking mata na nakakakuha ng atensyon. Nag-scroll ako sa kanyang feed, buwan-buwan, at naroon sila, ang mga senyales na hinahanap ko. Isang litrato mula sa coffee shop na nakilala ko mula sa resibo sa bulsa ni Paulo. Ang pinakamasarap na almusal sa bayan, isinulat niya noong Hulyo. Isang bote ng vino, ang parehong brand na biglang nagustuhan ni Paulo. Tumutuklas ng mga bagong lasa, Hunyo. At pagkatapos, noong Mayo, isang litrato mula sa isang hotel. Hindi yung sa Baguio, kundi isang eleganteng lobby, mukhang mamahalin. Minsan, ang buhay ay puno ng sorpresa. Ang caption ay inosente. Ngunit ang mga komento mula sa kanyang mga kaibigan ay mas maraming sinabi. Sino yang maswerteng lalaki? Panahon na para makahanap ka ng seryoso. Ang sikretong buhay ni Alex. Naramdaman kong nasusuka ako. Hindi dahil sa kataksilan, sigurado na ako roon. Kundi dahil sa publisidad na ito. Alam ng lahat ng kaibigan niya. Nagkokomento sila, bumabate, sumusuporta. Walang nakaisip na mayroong isang asawa sa isang lugar. Na mayroong isang babae na nagbabayad ng presyo para sa mga bagong lasa at sorpresa na ito. Sa mga sumunod na araw, pinanood ko ang kanyang buhay sa pamamagitan ng screen ng cellphone. Nakita ko ang mga restaurant kung saan siya dinala ni Paulo at hindi ako. Ang mga palabas sa teatro na hindi niya nabanggit sa akin. Ang kanyang mga stories ay nagpakita ng mga pira-piraso ng buhay na dapat ay sa amin. Mga hapunan na may kandila, mga paglalakad sa paglubog ng araw,
tawanan sa sinehan. Lahat ng mga bagay na itinigil naming gawin, maraming taon na ang nakalipas. Nang ang aming buhay ay naging trabaho at pang-araw-araw na obligasyon na lamang. Isang Sabado, nang si Paulo ay pumunta kay Marco para pag-usapan ng isang kontrata, sinubaybayan ko siya sa pamamagitan ng Instagram stories. Nasa Ayala Triangle siya. Ang ganda ng araw, para maglakad. Isinulat niya, kasama ang isang litrato ng tulay sa ibabaw ng lawa. Pagkalipas ng kalahating oras, nagdagdag siya ng isa pa. Ang kanyang kamay na hawak ang kamay ng isang lalaki. Hindi niya ipinakita ang mukha nito, pero nakilala ko ang relo. Ang relong binili ko para sa kanyang ika-40 kaarawan. Ginastos ang buong bonus ko mula sa trabaho. May nabasag na naman sa akin. Hindi malakas, hindi may kasamang sigaw. Isang tahimik, pinal na pagkabiyak. Ipinadala ko sa sarili ko ang screenshot. Idinagdag sa koleksyon. Pagkatapos ay dumating ang gabi na nagbago ng lahat. Miyerkules, Agosto 14, tandang-tanda ko ang petsa. Si Paulo ay nakaupo sa sala, nanonood ng laro. Ang cellphone niya ay nasa ibabaw ng mesa. Pumunta siya sa banyo at iniwan itong walang bantay. Hindi ko ito pinlano. Basta, nandoon lang yon, umilaw ang screen dahil may natanggap siyang mensahe. Mula kay Daniel. Nang walang pag-aalinlangan, kinuha ko ang cellphone. Ang mensahe ay nasa lock screen. Perpekto ang kagabi. Lasa mo ay kalayaan. Pinasa ko ang mga salitang iyon ng isang beses, pangalawa, pangatlo. Lasa mo ay kalayaan. Anong ibig sabihin noon? Na ako ay isang hawla. Na ang aming pagsasama ay isang bilangguan, kung saan siya tumatakas patungo sa yakap ng iba. Ang lahat ng mga tao na itinaguyod ko ang bahay na ito, na sinuportahan ko ang bawat desisyon niya, bawat mapanganib na hakbang sa negosyo, nang isinuko ko ang sarili ko para sa kanya, lahat ng yon ay isang bilangguan. Narinig ko ang flash. Ang kamay ko ay kumilos ng kusa. Binuksan ko ang mensahe, kumuha ng litrato ng screen, ipinadala sa sarili ko. Binura ang ipinadala. Isinara ko ang cellphone at ibinalik sa eksaktong pwesto nito. Lahat sa loob ng 7 segundo. Nang bumalik siya, nakaupo ako sa upuan na may libro. Ang aking mga kamay ay matatag. Ang puso ko ay normal ang tibok. Naging bihasa na ako sa pagpapanggap. May nangyari ba? Tanong niya. Nakatingin sa akin ng kakaiba. Wala, bakit? Sagot ko, hindi inaalis ang tingin sa libro. Kakaiba ang itsura mo. Pagod lang ako. Mahabang araw sa trabaho. Nagsinungaling ako ng kasinggaling niya sa pagsisinungaling sa loob ng ilang buwan. At naging komportable ako roon. Noong gabing yon, nang tulog na siya, pumunta ako sa kusina at binuksan ang mensahe sa aking cellphone. Binasa ko ulit. Lasa mo ay kalayaan. Nagsimula akong tumawa. Tahimik, para hindi siya magising. Ang tawang iyon ay parang hysterikal, masakit, pero nakakawala rin. Dahil may naunawaan akong mahalagang bagay. Akala niya ay malaya siya. Akala niya ay pwede niyang makuha ang pareho. Isang matatag na buhay kasama ako at mga kapanapanabik na gabi kasama siya. Akala niya ay sapat siyang matalino para hindi mahuli. Pero alam ko na ang lahat. At ngayon, hawak ko ang kapangyarihan. Kinabukasan, nagbukas ako ng bagong bank account. Sa pangalan ko lamang. Nagsimula akong maglipat doon ng maliliit na halaga mula sa aking sahod. Hindi ganong kalaki para hindi niya mapansin. Pero palagian. 700 piso dito, 500 doon. Laging sinasabi ng kapatid kong si Grace. Ang babaeng walang sariling pera ay walang pagpipilian. Tama siya. Sa mga sumunod na linggo, lumago ang aking koleksyon. Iniprint ko ang lahat ng bank statement mula sa nakaraang taon. Mga resibo sa hotel, restaurant, mga regalo. Gumawa ako ng detalyadong Excel sheet, mga petsa, lugar, halaga. Lahat ay nandoon, nakaayos ayon sa petsa. Kumuha ako ng kopya ng lahat ng text messages, screenshot ng mga pag-uusap, nag-record pa ako ng ilang tawag sa telepono. Kapag kausap niya si Alex sa terrace, iniisip na tulog ako. Isang beses, narinig ko ang buong pag-uusap nila. Setyembre noon, mainit na gabi. Lumabas si Paulo sa hardin dala ang cellphone. Sinundan ko siya, tahimik. Nagtatago sa likod ng pinto ng terrace na iniwan niyang bahagyang bukas. Hindi ko na kayang ituloy ito.
Narinig ko ang boses niya. Tumigil ang puso ko. Ito na ba ang katapusan? Sa wakas ba ay may lakas na siyang loob? Alam ko mahal, alam ko. Pero komplikado. Nakapangalan sa aming dalawa ang bahay, pati ang negosyo. Katahimikan. Hindi sa naaawa ako sa kanya. Kailangan ko lang itong planuhin ng maayos. Naiintindihan mo ba? Isa pang sandali ng katahimikan. Siyempre, ikaw ang mas mahalaga. Pero kailangan kong maging matalino. Bigyan mo pa ako ng konting panahon. Umatras ako pabalik sa kwarto bago pa siya matapos. Kaya nagpaplano siyang umalis. Sa wakas. Pero siyempre, gusto niyang gawin ito ng matalino. Na nangangahulugang hindi siya mawawalan ng anumang pinansyal. Para umalis sa kanyang mga termino. Sa kanyang sariling oras. Paano naman ako? Kailan ako nagkaroon ng karapatang magdesisyon? Ang gabing iyon ang naging pagbabago. Tumigil ako sa simpleng pangongolekta ng ebidensya. Nagsimula akong magplano ng sagot. Dahil napagtanto ko na may pagpipilian ako. Pwede akong maghintay hanggang sa magdesisyon siya kung kailan at paano tatapusin ang aming pagsasama. Iiwan ako na walang iba kundi ang awa ng mga tao. O pwede kong kunin ang kontrol. Naalala ko ang party 2 buwan na ang nakalipas. Ang pangungusap na nagsimula ng lahat. Naa-addict ako sa bago. Yung asawa ko? Laos na yan. Narinig ng lahat. Tumawa ang lahat. Walang nakaisip sa laos na nakatayo ilang metro lang ang layo. Siguro panahon na para isipin nila. Nagsimula akong maghanda ng isang bagay na espesyal. Isang bagay na magpapakita sa lahat hindi lang ng aking kwento, kundi ng kanyang tunay na pagkatao. Hindi isang away sa likod ng mga saradong pinto. Hindi isang tahimik na diborsyo na tatanggapin ng lahat nang may awa para kay kawawang Ana. Hindi. Gusto kong makita ng lahat ang nakita ko. Bawat ebidensya, bawat kasinungalingan, bawat kataksilan. Nalalapit na ang 30 kaarawan ni Paulo. Nagplano siya ng isang malaking party. Pamilya, kaibigan, kasamahan sa trabaho. Gusto kong gawin itong bongga, sabi niya. Ang pinakamahahalagang tao sa buhay ko sa iisang lugar. Nginitian ko siya. Siyempre, mahal. Aayusin ko ang lahat. At inayos ko nga. Pero hindi sa paraang inaakala niya. Ang paghahanda ay tumagal ng 3 linggo. Akala ni Paulo ay nag-oorganisa ako ng isang ordinaryong birthday party. Catering, dekorasyon, listahan ng bisita. At ginawa ko nga ang lahat ng yon. Pero may dagdag na elemento na wala siyang kaalam-alam. Bumili ako ng projector at screen. Sinabi ko sa kanya na gusto kong magpakita ng mga litrato mula sa aming mga taon na magkasama. Isang nostalgic na presentasyon para sa kanya. Tuwang-tuwa siya sa ideya. Ang galing mo, mahal, sabi niya, sabay halik sa noo ko. Lagi mong naiisip ang mga ganyang bagay. Oo, nag-iisip ako. Pero hindi ang mga bagay na iniisip niya. Ginugol ko ang mga gabi habang siya ay nasa trabaho sa paghahanda ng presentasyon. Hindi lang mga litrato ng aming pagsasama. Kahit na nandoon din ang mga yon, para may pagkakaiba. Isang batang mag-asawa sa kasal, puno ng pag-asa. Mga bakasyon sa Greece, noong masaya pa kami. Ang kanyang diploma mula sa pagtatapos ng MBA. Ako na nakatayo sa tabi niya. Ipinagmamalaki ang kanyang mga nagawa. Bawat litrato ay nagkukwento ng pag-ibig, sakripisyo, katapatan. At pagkatapos ay darating ang pangalawang bahagi. Mga resibo mula sa mga restauran na may mga petsa at halaga na malinaw na nakikita. Mga screenshot ng mga mensahe. Bawat isa ay mas malaki, mas malinaw. Iniisip kita. Perpekto ang kagabi. Lasa mo ay kalayaan. Mga litrato ni Alex mula sa Instagram, sa parehong mga lugar, sa parehong mga petsa, tulad ng sa mga resibo. Hotel sa Baguio, isang litrato ng hotel room, tapos isang litrato ni Alex sa parehong kwarto mula sa kanyang Instagram. Ebidensya bawat slide, lahat ay nakaayos ayon sa petsa, walang awang malinaw. Sa dulo, inilagay ko ang isang huling litrato, yung mula sa kanilang paglalakad sa Ayala Triangle. 2 magkahawak na kamay, ang kanyang relo na malinaw na nakikita. Sa ilalim, isang caption. Ganito pala ang trabaho at meeting sa mga kliyente. Ang gabi ng Setyembre 22 ay mainit, halos parang tag-araw. Ang hardin ay maganda. Palagi akong may talento sa dekorasyon.
Ang mga parol ay nakasabit sa mga puno. Ang mga mesa ay nakaayos na paletrang U. Ang puting mantel ay sumasayaw sa hangin. Dumating ang halos 50 tao. Ang kanyang mga magulang, ang aking pamilya, mga kaibigan, mga kasamahan sa trabaho. Lahat ng mga taong ito na mahalaga sa aming buhay. Si Paulo ay nasa magandang mood. Nakasuot siya ng bagong polo. Siyempre bago, binili para sa okasyon. At binabati ang mga bisita na may parehong tiwalang ngiti na dating nakakaakit sa akin. Ang kanyang ina, si Aling Nena, ay lumapit sa akin sa kusina. Ana, ang ganda ng lahat. Palagi kang naging perpektong asawa para sa anak ko. Nginitian ko siya. Salamat po, Aling Nena. Sinubukan ko po. Oo, sinubukan ko. Sa loob ng 12 taon, sinubukan kong maging perpekto. At ngayon, may iba akong sinusubukan. Ang hapunan ay naging maayos. Tawanan, mga toast, mga kwentuhan. Si Marco, ang partner ni Paulo, ay tumayo na may hawak na kupita ng vino. Para kay Paulo, isang tao na laging alam kung ano ang gusto niya at kung paano ito makukuha. Itinaas ng lahat ang kanilang mga kupita. Ako rin. Pero ang ngiti ko ay iba sa kanila. 10:00 ng gabi, nang lahat ay medyo pagod na sa pagkain at busog sa alak, tumayo ako mula sa aking upuan. Tinapik ko ng kutsarita ang aking kupita para kunin ang atensyon. Pasensya na sa lahat. Nagsimula ako. At ang boses ko ay kalmado. Halos masaya. Gusto kong magpakita ng isang maliit na presentasyon para sa ating nagdiriwang. Naghanda ako ng isang bagay na espesyal. Tiningnan ako ni Paulo ng may pagmamahal. Si Grace, ang kapatid ko, ay mukhang nagulat. Hindi ko sinabi sa kanya ang tungkol sa presentasyon. Pero lahat ng iba ay nakangiti ng may interes. Binuksan ko ang projector. Ang screen ay umilaw sa pader ng bahay. Ang unang mga litrato ay inosente. Kaming dalawa sa kasal. Bata pa at puno ng pangarap. Buntong hininga ng ina ni Paulo. Ang gaganda ninyo noon. May mga litrato mula sa bakasyon, sa mga pagtitipon ng pamilya, sa mga mahahalagang sandali. Ang mga tao ay nagkokomento, tumatawa, nag-aalala. Pero bigla kong sinabi, at ang boses ko ay naging mas malamig. Bawat kwento ay may 2 panig. Hayaan ninyong ipakita ko sa inyo ang pangalawa. Nagbago ang screen, resibo mula sa La Perla. Namutla si Paulo. Nakita ko yon kahit sa madilim na ilaw ng mga parol sa hardin. Ilang tao ang kumunot ang noo, hindi naiintindihan. Tapos isa pang slide, isang mensahe. Iniisip kita. Mula kay Daniel Reyes. Cellphone ko yan. Bulalas ni Paulo. Tumatayo mula sa kanyang upuan. Ana, anong ginagawa mo? Sandali lang, mahal. Pinutol ko siya. Ang boses ko ay kasing tamis ng pulot. Hindi pa tapos ang presentasyon. Sunod-sunod na lumabas ang mga slide. Mga screenshot, resibo, litrato. Lahat sa hardin ay tahimik. Napakatahimik na naririnig ko ang mga kuliglig sa damuhan. Tinakpan ng ina ni Paulo ang kanyang bibig. Si Marco ay mukhang gusto ng lamunin ng lupa. Ang kapatid ko ay nakatingin sa akin ng may nanlalaking mga mata. At pagkatapos ay lumabas ang litrato ni Alex. Ang kanyang mukha, malaki at malinaw, pinuno ang buong screen. Ang maganda, batang si Alexandra Santos, nakangiti sa kamera. Sa ilalim, ang kanyang buong pangalan. Kilalanin ninyo si Alex, sabi ko. Ang bago na kinababaliwan ng asawa ko. Biglang sumabog ang gulo. Nagsimulang magsalita ang mga tao ng sabay-sabay. Sumigaw ang ina ni Paulo. Paulo, anong ibig sabihin nito? Tumayo ang kanyang ama. Ang mukha ay pula sa galit o kahihiyan. Nagpalitan ng tingin ang mga kaibigan. Ang ilang mag-asawa ay magkahawak kamay na parang naghahanap ng kapanatagan sa kanilang sariling relasyon. Lumapit si Paulo sa projector. Sinusubukang patayin ito. Pero mas mabilis ako. Kinuha ko ang remote at ipinagpatuloy. Ang huling slide, ang sarili niyang mga salita mula noong gabing iyon ng Hulyo, nakaukit sa puting letra sa itim na background. Naa-addict ako sa bago. Yung asawa ko, laos na yan. Naaalala niyo ba ang pangungusap na yan? Tanong ko, nakatingin sa mga tao. Ang ilan sa inyo ay narito nang sabihin niya yan. 2 buwan na ang nakalipas. Sa huling party, lahat kayo ay tumawa. Narinig ko rin. Nakatayo ako sa likod ng mga halaman at narinig ko
kung paano tinawag ng asawa ko, nalaos ako. Walang tumatawa ngayon. Ana, nagsimula si Paulo, at ang kanyang boses ay nagmamakaawa. Pwede ba nating pag-usapan to sa loob? Pakiusap. Huwag dito. Huwag dito? Pinutol ko siya. Saan? Sa likod ng saradong pinto. Kung saan walang makakakita ng tunay mong pagkatao. Kung saan pwede ka pa ring magpanggap na isang mapagmahal na asawa. Umiling ako. Hindi, Paulo. Tapos na ang pagpapanggap. Humarap ako sa mga bisita. Paumanhin sa inyong lahat na kinailangan nyo pa itong makita. Pero sa loob ng 12 taon, naging perpektong asawa ako. Tahimik, tapat, laging sumusuporta. At sa loob ng 12 taon na yon, nagsinungaling siya, nagtaksil, at binaliwala ang bawat sakripisyo ko para sa kanya. Bahagyang nabasag ang boses ko, pero mabilis kong nabawi ang kontrol. Kaya ngayon, pinipili ko ang katotohanan. Ang mahirap, masakit, pampublikong katotohanan. Lumapit si Grace sa akin at niyakap ako. Ana, bulong niya, dapat sinabi mo sa akin. Kailangan kong gawin to mag-isa. Sagot ko. Umiiyak ang ina ni Paulo. Ang kanyang ama ay nakatayo sa tabi nito. Hindi tumitingin sa anak. Nakita ko ang pagkadismaya sa kanyang mukha. Ang parehong pagkadismaya na kinatatakutan ni Paulo sa buong buhay niya. Ang mga kasamahan niya sa trabaho ay nagsimulang dahan-dahang umalis. Gumagawa ng mga biglaang dahilan. Walang gustong maging bahagi ng palabas na ito. Si Paulo ay nakatayo mag-isa sa gitna ng hardin. Sa ilaw ng mga parol. Mukhang mas maliit kaysa dati. Hindi na siya sumubok na magpaliwanag. Ano pa ang sasabihin niya? Lahat ay nandoon, sa screen, itim sa puti. Aalis na ako, sabi ko ng mahina. Sapat lang para marinig ng mga taong pinakamalapit sa akin. Iniiwan ko sa iyo ang bahay na ito, ang mga alaalang ito, ang peking buhay na ito. Pwede mong kunin lahat. Kukunin ko lang ang dignidad ko. Pinatay ko ang projector. Kinuha ko ang aking bag na inihanda ko kanina, mga dokumento, mga susi, ang aking pagkatao. Naglakad si Grace sa tabi ko papunta sa labasan. Pwede kang tumuloy sa akin, sabi niya. Kahit gaano katagal. Huminto ako saglit sa gate at lumingon. Hindi nakatingin sa akin si Paulo. Nakatayo siyang nakayuko, napapaligiran ng gumuhong party, ng kanyang mga napahiyang magulang, ng katahimikan na mas marami pang sinabi kaysa sa anumang salita. Noong gabing iyon, habang ang araw ay sumisikat para sa kanya, natagpuan ko ang sarili kong pagsikat. Hindi sa tagumpay, hindi sa paghihiganti, kahit na nandoon ang dalawang iyon, kundi sa kalayaan, sa katotohanan. Sa wakas, naging nakikita pagkatapos ng maraming taon ng pagiging invisible. Lumabas ako sa gate at hindi na lumingon pa. Ang unang gabi ay pinalipas ko sa apartment ni Grace sa Quezon City, na tinitirhan nila ng kanyang partner na si Tom. Ibinigay nila sa akin ang guest room, isang kwarto na may asul na pader at bintanang nakatanaw sa isang bakuran kung saan ang mga lumang puno ng kastanyas ay bumubulong sa hangin. Humiga ako sa kama, suot pa rin ang parehong damit mula sa party at nakatitig sa kisame hanggang sa mag-umaga. Hindi ako umiyak. Hungkag ako na ubusan ng lahat ng emosyon. Tulad ng pagkatapos ng isang mahabang pagkakasakit, nagdala si Grace ng tsaa para sa akin kinaumagahan. Umupo siya sa gilid ng kama at kinuha ang kamay ko. Ang tapang mo kagabi, sabi niya ng mahina. Sobrang lakas mo. Tumingin ako sa kanya at sa unang pagkakataon mula noong gabing iyon, naramdaman ko ang pag-init ng aking mga mata. Hindi ako malakas. Bulong ko. Pakiramdam ko ay isa akong taong tumalon mula sa bintana at ngayon ko lang napagtanto na wala pala akong parachute. Pero kahit ganoon, malaya ako. Kakaibang pakiramdam. Kalayaan na may halong nakakaparalisang takot. Sa loob ng 12 taon, ang buhay ko ay nakatali kay Paulo. Bawat desisyon, bawat plano, bawat araw ay binuo sa paligid niya, ng kanyang mga pangangailangan, ng kanyang karera. Ngayon, bigla na lang, mag-isa na ako, at hindi ko alam kung sino ako nang wala siya. Sa ikalawang araw pagkatapos ng gabing iyon, tumunog ang telepono. Si Paulo. Hindi ko sinagot, tumawag siya ulit, at ulit. 23 missed calls sa unang 4 na oras. Pagkatapos ay dumating ang mga mensahe.
Ana, pakiusap. Kailangan nating mag-usap. Hindi yan tulad ng iniisip mo. Pwede pa nating ayusin to. Nagmamakaawa ako. Bawat mensahe ay parang isang alingaw-ngaw ng buhay na iniwan ko. Pero ayoko nang ayusin pa ang anuman. Wala nang dapat ayusin. Sa ikatlong araw, pumunta ako sa isang abogado. May opisina siya sa Makati. Isang masikip na silid na puno ng mga folder at amoy ng lumang papel. Si Atenor de Leon ay nasa katanghaliang gulang. May pagod na mga mata at tono ng isang taong nakita na ang lahat. Ikinuwento ko sa kanya ang nangyari. Hindi ang lahat, kundi ang mga legal na aspeto lamang. Ipinakita ko ang mga dokumentong nakolekta ko. Tiningnan niya ang mga ito ng tahimik. Ang kanyang mga kilay ay tumataas ng tumataas. May matibay kang kaso, sabi niya sa wakas. Napaktibay. Sa mga ebidensyang ito, magiging simple ang diborsyo. Tungkol sa ari-arian, ang bahay ay nasa inyong dalawa, kaya may karapatan ka sa kalahati ng halaga. Titingnan din ng bangko ang lahat ng transaksyon sa mga nakaraang taon. Kalahati ng bahay, kalahati ng joint account, mga numero na dapat magpasaya sa akin, pero wala akong naramdaman kundi kahungkagan. Ano ang gagawin ko sa kalahati ng isang bagay na kasinungalingan? Gusto ko lang ng sapat para makapagsimula ulit, sabi ko. Wala nang iba. Makalipas ang isang linggo, nakahanap ako ng apartment. Maliit, sa isang lumang gusali sa San Juan, Batangas. Isang lugar na palagi kong mahal dahil sa mga pagbisita namin noon. 40 metro kwadrado sa ikatlong palapag, walang elevator, na may maliit na balkonahe na nakatanaw sa dagat. Ang may-ari, isang matandang babae na nagngangalang Aling Helen, ay hindi nagtanong ng marami. Naghahanap po ako ng kapayapaan, sabi ko sa kanya. Naiintindihan ko, sagot niya. Makakatulong ang dagat. Lumipat ako na may isang maleta at 2 bag. Lahat ng kinuha ko mula sa bahay na yon ay kumasya sa sasakyan ni Grace. Mga damit, libro, mga litrato ng aking mga magulang na pumanaw na. Ang natitira, mga muebles, alaala, lahat ng mga bagay na naipon sa paglipas ng mga taon, iniwan ko. Bahagi sila ng isang buhay na hindi na umiiral. Ang mga unang linggo sa San Juan ang pinakamahirap. Nagigising ako sa gabi, nalilito, hinahanap ang init niya sa tabi ko. Tapos maaalala ko, at isang lamig ang gagapang sa loob ko. Minsan, umiiyak ako. Mahaba, tahimik na mga pagiyak sa dilim. Ang mukha ko ay nakasubsob sa unan para hindi marinig ng mga kapitbahay. Umiiyak ako hindi para sa kanya, kundi para sa babaeng ako dati. Para sa pananampalatayang nawala sa akin. Para sa mga taon na hindi ko na maibabalik. May mga araw na wala akong lakas na bumangon mula sa kama. Nakahiga lang ako, nakatitig sa kisame, nakikinig sa mga sigal na sumisigaw sa labas ng bintana, at iniisip kung mararamdaman ko pa bang muli na buo ako. Tumatawag si Grace araw-araw. Kumain ka, sabi niya. Maglakad-lakad ka. Huwag mong ikulong ang sarili mo. Sinubukan ko. Pero parang sinusubukang huminga sa ilalim ng tubig. Isang umaga, sa tingin ko ay katapusan ng Oktubre, gumising ako ng napakaaga. Ang dagat ay kulay abo at hindi mapakali. Ang langit ay puno ng mabibigat na ulap. Isinuot ko ang aking jacket at nagpunta sa dalampasigan. Walang tao. Masyadong malamig para sa mga turista. Masyadong maaga para sa mga naglalakad sa umaga. Nakatayo ako roon. Ang mga alon ay humahampas sa aking sapatos at sumigaw ako. Sumigaw ako sa hangin na agad na tinangay ang aking boses palayo sa dagat. Isinigaw ko ang lahat. Ang galit, ang sakit, ang mga kataksilan, ang kalungkutan. Sumigaw ako hanggang sa sumakit ang lalamunan ko. At pagkatapos ay umupo ako sa basang buhangin. At sa unang pagkakataon sa loob ng ilang linggo, may naramdaman akong iba bukod sa kahungkagan. Ginhawa, maliit, marupok, pero nandoon. Nagsimula akong buuin muli ang sarili ko. Dahan-dahan. Nakahanap ako ng trabaho sa isang lokal na klinika. Hindi sa parehong posisyon tulad ng dati. Hindi sa parehong oras. Pero isang trabaho. Si Nurse Ana. Yan ang tawag sa akin ng mga pasyente. Nagustuhan ko ang pagiging simple nito. Hindi asawa ng kung sino, hindi kapatid ng kung sino, kundi si Ana lang. Ako, si Aling Helen, ang may-ari ng apartment, ay madalas akong imbitahan para magtsaa.
Siya ay 82 taong gulang at may karunungan ng isang taong sapat na ang pinagdaanan para maintindihan ang pagdurusa. Alam mo, iha, sabi niya isang hapon, habang nagsasalin ng tsaa sa mga porselanang tasa. Iniwan ako ng asawa ko pagkatapos ng 30 taon naming pagsasama para sa kanyang sekretarya kung maniniwala ka. Akala ko hindi ako makakaligtas. Tiningnan ko siya ng may pagkagulat. At paano po kayo nakaraos? Ngumiti siya. Araw-araw. Una nagalit ako. Pagkatapos umiyak ako. Pagkatapos sa wakas nagsimula akong mabuhay. At alam mo ba? Ang mga taon pagkatapos niya ang pinakamaganda sa buhay ko. Dahil sa unang pagkakataon, nabuhay ako para sa sarili ko. Ang kanyang mga salita ay nanatili sa akin. Araw-araw. Yun lang ang estratehiya na pwede kong gawin. Noong Nobyembre, nagsimula akong sunugin ang mga lumang sulat. Mga sulat ng pag-ibig na isinulat ni Paulo sa akin. Maraming taon na ang nakalipas. Noong nag-aaral pa siya sa Manila at ako sa probinsya. Ikaw ang lahat sa akin. Isinulat niya sa isa sa mga ito. Wala ako kung wala ka. Ngayon, ang mga salitang iyon ay parang isang pang-iinsulto. Sinunog ko ang bawat sulat sa isang maliit na metal na basurahan sa balkonahe. Pinapanood ang papel na maging abo na tinatangay ng hangin patungo sa dagat. Sinunog ko rin ang mga litrato. Ang ilan sa kanila. Hindi lahat. Iniwan ko yung mga kung saan masaya ako kahit nakasama ko siya. Yun ang aking mga alaala, ang aking mga sandali, at hindi ko hahayaang nakawin niya ang mga yun. Ang Disyembre ay nagdala ng unang niyebe at isang uri ng kapayapaan. Nagsimula akong tumuklas ng maliliit na kagalakan, ang kape sa umaga sa balkonahe sa kabila ng lamig. Isang magandang libro na binasa ng buo sa isang araw. Isang pag-uusap kay Aling Josie na may 3 pusa at gumagawa ng pinakamasarap na cassava cake sa Pilipinas. Mga paglalakad sa tabi ng dagat, ngayon hindi para sumigaw, kundi para lang huminga. Dumating si Grace para sa Pasko. Nagdala siya ng Christmas tree. Maliit, dahil maliit lang ang espasyo sa apartment ko, at mga palamuti. Naisip ko na baka kailanganin mo to, sabi niya. Pinalamutian namin ang puno ng magkasama, umiinom ng vino, at tumatawa sa mga lumang kwento ng pamilya. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming buwan, nakaramdam ako ng isang bagay na katulad ng kaligayahan. Mukha kang mas maayos, sabi ni Grace nung gabing iyon habang nakaupo kami sa sofa, nakatingin sa kumukutitap na mga ilaw. Sira pa rin ako sa loob, sagot ko. Pero kahit papaano, may mga araw na hindi na ito gaanong masakit. Progreso yan, sabi niya. Tama siya. Progreso nga. Mabagal, masakit, hindi tiyak. Pero progreso. Minsan, sa gabi, kapag hindi ako makatulog, naiisip ko si Paulo. Iniisip ko kung nagsisisi siya. Kung iniisip niya ako. Kung si Alex ay bago pa rin. O baka naging laos na rin. Isang bahagi ko ang gustong magdusa siya tulad ng pagdurusa ko. Pero ang mas malaking bahagi ko ay wala nang pakialam. Yun ang pinakanakakawala sa lahat ng pakiramdam. Dumating ang bagong taon ng tahimik. Walang mga paputok. Walang mga party. Ako lang, isang tasa ng tsaa, at ang tanawin ng dagat mula sa balkonahe. Sa hating gabi, itinaas ko ang aking tasa bilang isang toast sa sarili ko. Para sa pagkaligtas, bulong ko sa gabi. Para sa paghahanap muli sa sarili. Sumagot ang dagat sa pamamagitan ng ugong ng mga alon. At sapat na yon, dahan-dahang dumating ang tagsibol sa San Juan. Tulad ng lahat ng bagay sa bago kong buhay. Ang mga hangin ng Marso ay napalitan ng araw ng Abril, at pagkatapos ay ng mainit na ulan ng Mayo. Mahigit kalahating taon na akong nakatira dito, at nagsimula ako nang makilala ang ritmo ng lugar, ang pagtaas at pagbaba ng tubig, ang mga sigal sa umaga, ang mga turistang dumarating kasabay ng pagganda ng panahon. Naging bahagi ako ng komunidad na ito, tahimik na naging parte ng tanawin. Sa trabaho, nakakilala ako ng mga bagong tao. Si Dr. Zavala, isang family doctor sa klinika, ay inimbitahan akong magkape pagkatapos ng isang mahirap na araw. Kasing edad ko siya, marahil ay mas bata ng kaunti, na may banayad ng ngiti at matatalinong mga mata. Nag-usap kami tungkol sa trabaho, sa mga pasyente, sa buhay.
Hindi siya nagtanong tungkol sa aking nakaraan at nagpapasalamat ako para doon. Alam mo ba kung anong napansin ko? Sabi niya isang araw, habang hinahalo ang asukal sa kanyang kape. Mayroon kang kapayapaan sa loob mo. Hindi yung kapayapaan ng mga taong laging madali ang buhay, kundi yung hinulma sa apoy. Bihira yon. Hindi ko alam kung ano ang isasagot. Kapayapaan? Baka tama siya. Baka yung inakala kong kahungkagan ay unti-unting nagiging ibang bagay. Isang bagay na tahimik, pero mas malakas. Isang linggo, sa tingin ko ay Hunyo. Nagsimba ko. Hindi ako nakatuntong doon mula noong araw ng kasal namin ni Paulo. Hindi dahil sa galit sa Diyos, kundi nawala lang sa daan. Pero noong araw na yon, habang dumadaan sa maliit na simbahan malapit sa bayan, naramdaman ko ang pangangailangang pumasok. Halos walang tao sa simbahan. Umupo ako sa huling hilera at tumingin sa altar. Nagsalita ang pari tungkol sa pagpapatawad sa kanyang sermon. Kung gaano kadaling sabihin ang pagpapatawad, kung gaano kahirap itong gawin. Ang kanyang mga salita ay dumating sa akin na parang mga alon. Ang ilan ay tumatalbog, ang ilan ay tumatagos ng malalim. Ang pagpapatawad, sabi niya, ay hindi isang regalo para sa taong nakasakit sa iyo. Ito ay isang regalo para sa iyong sarili. Ito ay ang pagpapalaya mula sa isang pasanin na hindi sa iyo. Inisip ko yon sa buong araw. Kaya ko bang patawarin si Paulo? Gusto ko ba? Ang paghihiganti sa party ay nagbigay sa akin ng panandaliang kasiyahan. Totoo yon. Nakita ko ang kanyang kahihiyan, ang kanyang pagkapahiya. Pero tunay ba akong gumaling dahil doon? Noong Hulyo, eksaktong 1 taon pagkatapos ng gabing iyon ng Hulyo, nang marinig ko ang pangungusap na sumira sa lahat, nakatanggap ako ng mensahe mula kay Grace. Narinig mo na ba ang tungkol kay Paulo? Tanong niya. Saglit akong nag-alinlangan kung gusto kong malaman. Pagkatapos ay nag-reply ako. Ano ang tungkol sa kanya? Bumagsak ang negosyo. Umalis si Marco sa kumpanya pagkatapos ng iskandalong yon. At yung babae, si Alex, iniwan na raw siya para sa iba. May nakakita sa kanya sa isang bar sa Makati. Mukhang miserable. Binasa ko ang mensahe ng 2 beses. Naghintay ako ng pakiramdam ng kasiyahan, ng tagumpay. Pero ang dumating lang ay awa. Marahil hindi awa para sa kanya, kundi para sa kung sino kami dati. Para sa 2 kabataan na dating nakatayo sa isang maliit na simbahan at naniwala sa mga pangakong kanilang binitawan. Hindi ako sumagot agad kay Grace. Sa halip, lumabas ako at nagpunta sa dalampasigan. Hapon na, ang araw ay nagsisimula ng lumubog. Pinipinturahan ang langit ng mga kulay rosas at ginto. Umupo ako sa buhangin, malamig sa aking mga paa, at inisip ang tungkol sa katarungan. Ito ba ang katarungan na gumuho ang kanyang buhay? Marahil para sa ilan. Marahil kung tinanong ko ang sarili ko 1 taon na ang nakalipas, sasabihin kong, oh, yan mismo ang nararapat sa kanya. Pero ngayon iba na ang tingin ko. Ang Diyos ay hindi laging nagpaparusa, gamit ang kidlat, naisip ko. Minsan, hinahayaan niyang mabuhay ang mga tao ng sapat na katagal para makita ang mga guho na sila mismo ang gumawa. Gusto ni Paulo ng bago. Gusto niya ng kalayaan. Gusto niyang takasan ang laos na asawa. At nakuha niya eksakto yon. Pero natuklasan niya ang matagal ko nang alam. Ang bago ay mabilis na naluluma. Ang kalayaan na walang karangalan ay isang bilangguan. At ang pagtakas ay humahantong lamang sa kalungkutan. Wala na akong kailangang gawin. Ang buhay na mismo ang gumawa noon. Inisip ko ang sarili ko. Ang babaeng nakatayo sa hardin na may basag na kupita. Nakikinig habang hinihiya siya ng kanyang asawa. Ang babaeng nangolekta ng ebidensya sa katahimikan. Nagplano ng paghihiganti ng may malamig na pag-iisip. Ang babaeng umalis ng taas noo. Walang ibang dinala kundi ang dignidad. Nandoon ba ang Diyos noong gabing iyon? Nakita ba niya ang aking pagkasira? Ang desisyon kong lumaban sa halip na sumuko? Gusto kong maniwala na oo. Na sa lahat ng mahahabang gabi na umiiyak ako sa unan, hindi ako nag-iisa. Na nang tumayo ako sa harap ng projector na yon, ipinapakita sa mundo ang katotohanan. Mayroon akong lakas na hindi lang galing sa akin. Marahil ang aking paghihiganti ay hindi lang paghihiganti. Marahil ito ay ang pagpapanumbalik ng balanse. Katarungan sa isang mundo na madalas makalimot sa mga tahimik na biktima
Sa mga tapat na asawa, sa mga babaeng nagbibigay ng lahat at kataksilan ang natatanggap bilang kapalit. Lubog na ang araw, iniwan ang langit sa isang malalim na kulay ube. Tumayo ako, ipinagpag ang buhangin sa aking damit. Naramdaman kong mas magaan ako kaysa dati. Hindi dahil si Paolo ay nagdurusa. Hindi yon ang tunay kong gusto. Kundi dahil naunawaan ko, hindi ko na kailangang dalhin pa ito. Hindi ang kanyang kataksilan, hindi ang aking paghihigante, o anuman mula sa buhay na yon. Pwede na akong maging ako lang. Noong Setyembre, nagsimula akong pumasok sa mga painting class sa isang lokal na community center. Hindi ako kailanman nagpinta. Walang oras para doon. Laging may mas mahahalagang bagay na dapat gawin. Pero ngayon, may oras na ako. Mayroon akong sarili. Ang aking unang mga pinta ay pangit. Ang paintbrush ay hindi sumusunod sa aking mga intensyon. Ang mga kulay ay nagkakalat sa gulo. Pero ang instruktor, isang batang babae na nagngangalang Kat, ay ngumingiti lang. Ang sining ay hindi kailangang maging maganda, sabi niya. Kailangan itong maging totoo. Ipininta ko ang dagat. Paulit-ulit. Ang dagat sa madaling araw. Ang dagat sa gitna ng bagyo. Ang dagat na kalmado na parang salamin. Bawat canvas ay isang therapy para sa akin. Isang paraan upang ipahayag ang hindi ko masabi sa mga salita. Nakita ni Dr. Zavala ang isa sa aking mga pinta nang bisitahin niya ako sa apartment. Ang ganda, sabi niya. Nakikita ko rito ang paglaya. Ngumiti ako. Eksakto yun ang sinusubukan kong ipahayag. Ang Oktubre ay nagdala ng mas malamig na araw at pagninilay. Minsan, kapag naglalakad ako papunta sa trabaho o namimili sa lokal na tindahan, nakakasalubong ako ng mga mag-asawa, bata, nagmamahalan, puno ng pag-asa. At hindi ako nakakaramdam ng inggit. Hindi ako nakakaramdam ng panghihinayang. Nakakaramdam ako ng isang uri ng pag-asa para sa kanila. Alam ko na ang ilan sa mga relasyong iyon ay magtatagal. Ang ilan ay hindi. Ganoon ang buhay. Isang gabi, hindi ako makatulog at nakaupo ako sa balkonahe, balot ng kumot, na may isang tasa ng mainit na tsokolate. Ang mga bituin ay malinaw. Isang pambihirang pagkakataon dito, kung saan ang langit ay madalas na maulap. Tumingin ako sa itaas at nagdasal. Hindi para sa mga partikular na bagay. Hindi para sa tulong o pamamagitan. Nagdasal ako ng may pasasalamat. Salamat, bulong ko sa dilim. Para sa lakas na nagpahintulot sa aking umalis. Para sa sakit na nagpatibay sa akin. Para sa kalayaan na mayroon ako ngayon. At naramdaman ko, kung ito man ay imahinasyon o higit pa, na sa isang lugar sa San Sinukob, may sumagot. Isang tahimik, banayad na nakikita kita. Hindi ako kinalimutan ng Diyos noong gabing iyon sa party. Hindi niya ako kinalimutan noong umiiyak ako sa katahimikan sa loob ng maraming buwan. Hindi niya ako kinalimutan noong binuo ko ang aking sarili at umalis. Nandun siya sa buong panahon. Binibigyan ako ng lakas na hindi ko alam na mayroon ako. At ngayon, kapag tinitingnan ko ang sarili ko sa salamin, hindi na ang parehong salamin sa bahay na yon, kundi isang bago, sa isang bagong apartment, sa isang bagong buhay. May nakikita akong hindi ko nakita sa loob ng maraming taon. Kapayapaan. Tunay, malalim na kapayapaan. Hindi yung nagmumula sa kawalan ng problema, kundi yung hinulma sa pagdaan sa apoy at pagkaligtas. Hindi ko alam kung ano ang nangyari kay Paolo. Naririnig ko ang mga chismis dito at doon, na lumipat na siya mula sa Manila, na sinusubukang magsimula ulit sa ibang lugar. Marahil nagsisisi siya, marahil hindi. Hindi ko na yun problema. Minsan naiisip ko, yung Ana dati, yung nakatayo sa hardin, inosente at sugatan. Gusto kong sabihin sa kanya na magiging maayos ang lahat, na ang sakit na nararamdaman niya ay hindi magtatagal magpakailanman, na matutuklasan niya ang isang lakas sa loob niya na hindi niya alam na taglay niya, na makakahanap siya ng kapayapaan sa tabi ng dagat, sa isang maliit na apartment na amoy alat at kalayaan. Gusto kong sabihin sa kanya na nakikita siya ng Diyos, kahit na pakiramdam niya ay invisible siya. At gusto kong sabihin sa kanya ang pinakamahalagang bagay, na ang katarungan minsan ay dumarating ng tahimik, walang ingay, walang malalaking kilos. Dumarating ito sa paraan ng pagbuo mong muli sa iyong sarili, matapos subukang sirain ka ng isang tao.
Sa paraan ng pagpili mo sa buhay kaysa sa kapaitan. Sa paraan ng paghahanap mo sa iyong sarili pagkatapos ng maraming taon ng pagiging asawa ng iba, anino ng iba. Ang katarungan ay ang katotohanang nabubuhay ako. Tunay na nabubuhay. Sa unang pagkakataon, sa loob ng napakatagal na panahon. At yon, naniniwala ako, ang pinakamalaking regalo na maibibigay sa akin ng Diyos. Ang dagat ay humuhuni sa labas ng bintana, ang mga sigal ay sumisigaw, isang bagong araw ang sumisikat. Gumigising ako hindi nang may takot, kundi nang may pag-usisa sa kung ano ang dadalhin nito. Ito na ang buhay ko ngayon. Akin at akin lamang. At ito ay maganda.